Sinimulan na ng mga dating senador na sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan ang kanilang pangangampanya sa Cavite. Dito inilatag ng dalawang senatorial candidates ang mga kabilang sa mga nais nilang magawa kung makabalik sa pwesto. Binigyan diin ni Aquino ang pagbuo nila ng batas para sa libreng kolehiyo noong siya ay senador taong 2016. Ngunit pinuna rin nito ang budget cut sa edukasyon ngayong 2025 kung saan 3 bilyong piso ang aniyay natanggal para sa libreng kolehiyo. 50,000 students po ang 3 billion pesos. Ibig sabihin po niyan, may mga kabataan tayo kailangan mag-drop out dahil kulang po ang pondo sa batas natin. Kaya ako po, hindi pa tapos ang mission ko. Nagawa po natin ang libreng kolehiyo, pero nais po natin makita na pupondohan, ini-implement ng walang kinikilingan, walang pinapaboran, at higit sa lahat, lumalaki kada taon. Inilahad naman ni Pangilinan ng kanyang saloobin sa gitna ng mga malalaking kontrobersiya at isyong politikal sa bansa. Kabilang na dito ang mga pagdinig sa Kongreso at ang impeachment case. Habang nangyayari ang lahat ng ito, dumadaing naman ang ating taong bayan. Dumadaing sa kawalan ng sapat na kita at trabaho, sa mataas na presyo ng pagkain at mga bilihin, sa kawalan ng panggastos sa gamot. Dahil dito, lalo akong nakumbinsi na ang ating sinimulang gobyernong tapat, angat buhay lahat noong 2022 ay talagang hindi pa tayo tapos. Si Pangilinan ay tatakbo sa ilalim ng Partido Liberal habang si Aquino naman ay sa katipunan ng Nagkakaisang Pilipino o KNP Party. Sinuportahan ito ng ilang personalidad gaya ni dating Vice President Leni Robredo at dating Senador Laila de Lima. Pero, hindi pwedeng manatili na lang tayo sa pagkabigo at paninisi. Dahil hindi naman natapos ang laban noong 2022. At hindi rin doon natapos ang ating tungkulin bilang mga Pilipino. Hindi tayo pwedeng tumigil. Hindi naman sumabay sa unang araw ng paglulunsad ng kandidatura sa national positions ang Partido ng Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. Sa halip ay isasagawa nila ang kanilang proclamation rally bukas February 13 sa San Juan City. Kabilang sa mga kandidato ng partido na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ang mga incumbent senator na sina Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Kasama rin dito sina Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, Atty. Jesus Hinlo Jr., Atty. Raul Lambino, Atty. Jimmy Bontoc, aktor na si Philip Salvador at Apollo Quiboloy. Samantala, sa Maynila naman pumwesto ang Koalisyong Makabayan. Isa-isang pinakilala ang kanilang senatorial lineup kabilang sina Representatives Arlene Brosas at Franz Castro. Gayon din sina Liza Maza, Teddy Casino, Modi Floranda at 7 iba pa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.